Guys, good morning. Muli tayo nagbabalik sa ating kitchen equipment vlog, guys. Dito ulit pa rin tayo sa workshop so far. At wala tayong ganong trabaho sa labas. So ito guys, meron ulit tayong mirror shift. Ito, mirror shift ulit. Isang customer yan. May problema din yung mirror shift nila. Siyempre ang ating kasama si Buhandes sa Rizwan. Hi, how are you? Engineer Rizwan from morogoro.com from India. Which side of India, Rizwan? Yeah. Tamil? Where? Madras? Madras. Madras, ha? So yun guys, i-check natin ulit kung ano yung problema niya at medyo nagkakaproblema yung ating mga mirror shift ngayon. Kaya dito mag-inspection tayo kung anong problema nitong mirror shift at ating o-orderin ng parts kung anong parts ang problema. Under warranty ulit guys. Tapos may naka-standby tayong rito is RB na isa. Yan. Gamitin natin dito kung nagka-problema to. Mirror shift pa rin guys yung ating parehas ng model, iba lang ang serial number. Pati yung system niya parehas yan. Kasi isa kang customer to. Yan, sira yung gasket natin dito. Isa rin yung issue. Naglilik yung nito, yung hot air or yung ating microwave naglilik dito sa pinto kasi sira yung gasket. So isa sa mga reason yan guys kaya nagkaka-problema. Sira yung door gasket, hindi nanonotice ng end user or maintenance nila. Dire-diretso ang paggamit kaya yan, nagkaka-problema tayo. So yun lang, i-check muna natin at binubuksan ni Engineer Rizwan kung anong problema. Ito yung ating Muhandis Kabir. Muhandis Kabir wala sa gear. Wala siyang number 5 guys, kaya plier ang ginagamit. Yan. Ito, ano pa rin ng Wilbel to group. From United Kingdom pala ito guys, nagkamali pala ako doon sa una. UK pala ito. Ito yun made in United Kingdom. Yan. Ganon same model. E2S serial number different. Binuksan niya na. Titingnan natin kung anong napakarumi. Isa rin to sa dahilan. Yan. Putok ang kanyang fuse dito guys yan, ginamper na ng technician nila. Malaki-laki yung jumper niya, siguro mga mga 40 amperes. So yun muna guys at ituloy natin ang ating pagbubukas ng unit. Yung una nating nakita, putok yung fuse dito. Busted yan. Konektado yan dito sa door switch. Tapos tumakbo doon sa SRB. So titingnan natin kung ano yung kinokontrol nitong wire na to, sinusupply niya. Maaring motor or magnetron. Tingnan natin sa wiring diagrams guys. Tapos meron tayo ritong high voltage transformer. Yung motor as usual. High limit. Ito. Safety high limit. Transformer, magnetron. Yung capacitor. Sabog. Yan guys, pop up. Ibig sabihin, sira yung transform yung na yan. Either na damage ang magnetron, yung rectifier high voltage, saka yung high voltage capacitor. Kaya pumuputok siya. So, iti-check natin sa loob kung anong sira, guys. So, yun muna guys ang ating update ngayon so far sa ating mirror shift convection oven. Natin guys yung rectifier. Ito yun, rectifier. Voltage diode niya ito. gamit
Gamit tayo ng analog. Pag-test ng rectifier. Tapos doon tayo sa times 100K. Yan. Okay pa yung rectifier natin, guys. Okay pa siya. Ito yan. Ito yung high voltage sa ano natin. Diode yan, guys. Naka body ground yan. Tapos yung isa galing sa ano dito sa high voltage capacitor. So ano lang, may problema siguro ito yung ano, yung ito double check natin. Baka sunog din. Lower mo natin, guys, kasi sobrang dumi, alikabok. Yan o. Grabe alikabok. Linisin mo natin ng ano, hangin. Ano natin ng hangin. Tapos saka natin baklasin. Yan, ang dumi, pati control. Makita yung mga parts na maliliit sa sobrang alikabok. Ano to 2 years na siguro to hindi nalinis. Yan, grabe ang dumi sa control, pati yung magnetron, oh. Ang purpose kasi niyan, ito parang heatsink yan, yung nagpapalamig sa magnetron. So sobrang init, sobrang dumi, barado na. So ito try natin kung ano, tapos ito mapalitan para mapaandar siya. Saka yung fuse, itong fuse palitan natin ng isa. Yan, yung fuse na yan, kasi ano, sabog yan, gawa nito shorted. So ito lilinisin ko, tapos babaklasin yan. Babaklasin tong magnetron pagkalinis para makita kung sunog din ito. Kasi yung mga possible cause, magnetron, sabog yan. Tapos yung rectifier, ganoon din. Yan, rectifier. Yun lang. Kaya itong motor, bibira masira to. Itong motor control, speed control yan ito. Dito sa cooling, sa fan motor, sa cabinet. Tapos to pag mga shortage yan, ito kasi yung ano pala, ito sa interlock switch to, pag mga shortage din to, yung ano yung contact niya, kung naka normally close, pag nag normally open, or yung normally open nag normally close, may posibilidad na masira itong fuse. Okay. So yun muna, guys. At ating lilinisin. Hinintay ko lang si Rizwan kasi ibababa namin sa table. Kasi grabe alikabok.
nyo guys yung ano, yan, yung exhaust nya. Almost close na kaya nagkakaproblema yung unit. Grabe yung ano. Itong company na ito guys, may maintenance man yan. Hindi man marunong maglinis ng unit. Pag ako pa to, i-charge ko to para matauhan yung mga customer na yun. You tight already? Sure? Let's put it back. Let me check this one. How is close or no? Yeah, it's small close, small. You see? That's why. Can put cable? No, cable only. Wire to get open for testing. You have a strong wire. It's almost close. The exhaust. Tatanggalin namin yung capacitor ito. Ililipat namin doon sa ano. Yan. Kasi isang may-ari lang naman ito, isa lang yung may-ari nitong mga machine na to. Kaya ano, parehas silang marurumi. Yeah, there is fuse. Remove only this side and take one fuse there. So guys, yung ano natin pag testing ng high voltage capacitor, yung ating flock tester, meron siyang setup para sa capacitor yon. So iti-test natin to. Ang there is no any tag. It's crazy. This maybe this they remove it already here. Yeah. See? So the original, there is some sticker here. What you call this one? 0.95 UF 2500 volts. Tapos ano siya? 3% plus minus. Come. So iti-test natin to. Iti-check ni Engineer Rizwan. Tapos tingnan natin kung ilang ang lalabas. So yan, okay pa yan guys. Okay pa kasi 0.95 UF. So okay yan. So dito gagamit tayo ng analog weight. Analog. May analog tayo guys. Ilalagay natin sa dagiga. Ilalagay natin sa times 100. Tingnan natin kung anong mangyayari pag testing. So wala. Make reverse. Wala no, ilagay natin sa 1K kasi mababa yung microfarad niya. Yeah. Make reverse, don't test the ground. So yan guys, oh. Yan, okay pa yan. Make reverse again. Yan guys yung ano. Yan yung ano, okay pa yung capacitor niya. So obviously nag-expand siya no. Yung capacitor natin nag-expand saka ano, malapit na siyang pumutok. Tumagas na yung liquid nito guys sa loob. Nag-expand na dito yan. So ito yan, may dalawang klase. Ito sira, ito 100%. Meron naman na open, wala siyang continuity or shorted. Naman guys, meron tayong yung tinatawag nating high voltage rectifier. Itong sa mirror shift, ibang klase siya no, parang capacitor. So meron tayo sa microwave. Ito naman yung sa microwave, yung rectifier nating high voltage. Yan, diode, high voltage diode. So ang pag-testing nito guys, ilalagay natin dito sa times 100K. Yan, 100K. Tapos yung isa, titingnan natin kung may leak. Ito kasi nagli-leak yan. Okay. There is also ano, polarity. Try now this one. Yeah, this is positive. Positive, look. No, just stay there.
This is you have 500, what is 500k ohms. So make it reverse. See, if you put this one negative to positive, just make opposite, there is no reading at all. So it means this is okay. Because pagka minsan ano to, yung ano siya, shorted or wala siyang positive negative. Ganun, or off-in. Ganun pa rin ang problema. So yun lang guys, yung pag-testing ng ng high voltage diode or rectifier. Ito naman guys, i-check ng ating muhandis, si Engineer Swan, yung ating magnetron, no? Ang magnetron, ang pagtitesting, dito lang tayo sa sa ohms. Here, ito yun, gamit natin flock tester again, yung digital. So sige, i-try natin sa pinakamataas na setting kung anong mangyayari. Check. Okay, check. See? Ganun pa rin yan guys, 0-0 kasi yan magnetron. Check the ground. Okay, ground body. No, just stay, don't make here in the body here. Just make like this, don't move, just stay like this. So there is no ground. Ang ating magnetron laging 0 yan guys, 0. So ibaba natin yung setting sa ohms. Yan, manual tayo. Sige, try again. Yeah, just stay there because I want to see actual. See, yan lang ang ating resistance, 0.2. So wala namang ground, so itatry natin guys. Ang magnetron guys, hindi siya natitesting ng actual. Kailangan natin dyan matesting. Hindi siya sure sa tester kasi ganun lang. Kung walang ground, sige i-try. Kahit hindi kami magkaintindihan pagkaminsan, pero masipag siya. Kano lang, pasensya lang talaga. Tapos i-guide mo ng maayos dahil pag nagkataong garanti sabog. Okay na, Mudir? So yung guys, titestingin natin to maya maya sa ating microwave convection oven Meriship. Yan, kinakabit niya na yung power transformer sa control. Tapos mamaya testingin natin. Bigyan natin ng supply to 20 volts. This one, don't forget this wire connection. Okay, there is high voltage there, 4,000 volts. Yung sa outlet, sira yung fuse din. So pinalitan natin tapos i-testing. Okay? So ito guys, lahat ng board nag-iilawan sila. Yan, yung mga relays, kailaw, yung mga niya.
So pati yung ating motor control. So isi-switch on natin guys. Switch on. Blast. Okay. There is blast? No. No blast, huh? This is capacitor. Before So itatry natin dito sa kung gagana siya. Gumagana siya guys. Ayan o, mayroon siyang 12 amperes. Yan na. So ibig sabihin, umiinit to. Tingnan natin kung ma-reach niya yung 200. Kaso may leak siya rito yo. Careless talaga guys yung ibang customer natin. Akala nila mawalang effect yan sa unit yung nagkakaroon ng leak. Kaya gamit lang ng gamit. Ayan o, kagaya yan. Sira yan eh. So lumalabas yung hot air. Kaya nangyayari, napupwersa yung yung heater natin kasi matagal siya bago ma-reach yung temperature setting. Let's say yung 200 degrees Celsius. Diba? Yan, 40 na. Bakit? 11.8. Try natin. Mamaya doon sa setting glass sa microwave. Okay. So ito yung guys, nagmerienda na si Boss Rizwan. Nag-init siya ng tinapay doon sa they got hit there in the microwave, the bread. So ito, titestingin natin. Hopefully there is no any issue, another issue or mamaya testingin natin yung microwave niya kung okay. So yun muna. At see you. Yeah, guys, pag ka ng reheat, yan, pag babalik ka doon, yan, balik ka dyan, di ba? Yan lang yung paggamit niya, easy touch. Dito, kung gusto mo i-reheat, preheat. Kasi 275 yung product nila, i-testing natin. We'll try this one if there is blast or no. last body. Wait. Yeah, it's okay. Check the amperes. Here, okay. So everything is okay. So okay guys, okay na yun. Walang problema sa ano lang pala to yung blower. Yan blower pala yan. Yan natitinig kong vibration. So blower. Wala siya, kagaya ng dati, 0, 100% ang blower. Timer natin like this. Okay. So okay na to guys. Approve. Tapos na yung lang high voltage capacitor ang problema at dalawang fuse. So let's close again. We'll put cool down then we'll close. We're gonna off again. Cool down, shutting down. So the fan motor is running 100%. So yun guys, tapos na yung ating trabaho. Na-solve na. Ito lang ang naging problema natin, yung tinatawag nating high voltage capacitor. Yan yun. So ang SRB okay, ang magnetron okay, lahat, heating element okay. So yun guys, salamat sa panonood ng ating salamat sa pagtanaw ng ating video guys. Okay, nandito pala guys yung ating partner sa fishing Hello guys. adventure, si Engineer Bador. .com. Yes. Yeah, see? Yeah.